So we are celebrating Malaria Awareness Month this November, and I thought malaria has already been a long gone disease. Is it still prevalent? Are we still experiencing malaria cases, no? Well, there are places in the Philippines na masasabi nating or declared na malaria-free, pero nananatili pa ring endemic o meron pa ring kaso ng malaria siyempre dito sa Pilipinas. May mga mangilan-ngilan pa rin mga probinsya na kinakakitaan ng mga kaso ng malaria. Okay. And itong meron pang mga kaso ng malaria, paano po natin nasusugpo? Paano po natin nalalabanan? Kasi lamok pa rin ito, di ba? Ano yung difference ng dengue at saka malaria? Tama ka doon, Ms. Pat. So it's a vector-borne disease, no? So may vector, ang vector ang nagdadala ng sakit, at ang vector ng malaria ay lamok din, katulad ng dengue. Ang kaibahan nga lang, ang vector ng dengue ay Aedes ang tawag, ang vector naman ng malaria ay Anopheles. Ang malaria ay isang parasite, ito ay isang protozoa, at ito ang nagiging sanhi ng sakit na malaria. Bago ko tanungin yung mismong sa karamdaman, kasi nakaka-alarma na itong Palawan ang hotspot ng malaria sa ating bansa. Ano bang meron sa Palawan na wala sa iba, at maraming natatandaan mo yung anak ni Ray Langit? Diyan nabiktima. Nadali. Ano po bang meron sa Palawan, na Doc? Daan ako po yung kaso na yun. Bata pa po yata ako ng panahon na yun. Well, Palawan is a very, very beautiful place. Let's put that on record. And it's one of the most beautiful islands in the world. At hindi naman po buong probinsya ng Palawan ay may malaria. Ang malaria ay endemic sa mga sitio, munisipyo ng Palawan sa bandang south or timog ng Palawan. Ito yung mga Taytay, Palawan, Rizal, Quezon, Palawan. Brooks Point is also a place kung saan endemic ang malaria. Ngayon, ano bang meron sa Palawan? So sobrang ganda siguro ng Palawan, doon na namahaya mga lamok. Well, ang mga lamok ng Anopheles mosquito ay madalas ito sa mga masusukal na lugar kung saan merong free-flowing na malinis na tubig. Malinis naman. Yes, ito ang pinamamahayan ng gantong klaseng lamok. Kumpara natin sa lamok ng dengue na Aedes, ang mga Aedes na lamok naman stagnant water. So more urban dwelling ang mga lamok ng dengue, ang mga lamok ng Palawan, ng malaria ay or on sa mga probinsya, sa mga masusukal na lugar, bulubunduking lugar. Mahilig sa asukal. Masusukal. Pero Doc, it doesn't mean na pag hindi Palawan, halimbawa, doon ka naman sa Pampanga, Ilocos Norte, it doesn't mean na walang malaria doon. Yes, correct. Correct po kayo dyan. So ang ating buong isla ng Luzon, mula norte hanggang parte ng Bicol ay malaria-free. Malaria-free din ang Western, Central at Eastern Visayas at ilang parte ng Mindanao. Saan tayo dapat nag-iingat? Anong mga lugar? Anong mga lugar? Well, mag-ingat talaga tayo. Ang hotspot natin, high risk considered, ay ang mga ilang sityo ng Palawan na nabanggit ko. Wala pong malaria sa bandang Coron, El Nido, no? Pero may mga dengue cases naman. May mga ilan-ilan na kaso po sa bandang Cordillera, Compostela Valley at Occidental Mindoro. Pero mga ilang kaso kung saan doon nga lang po sa masusukal at malumduking munisipyo at sityo ng probinsyang ito. So Doc Mark, ano yung difference ng dengue at sa malaria? Pag dengue, alam ko bumabagsak yung platelet. Tapos nagkakaroon patsi-patsi, taas-taas ng fever. Ano yung mga simptomas po ng malaria? Similar ba? Well, magkaiba. Kasi magkaiba ng organismo
ang dengue at malaria. Ang dengue ay virus, ang malaria ay protozoa o parasitiko. Kung ang tinatarget naman ng dengue ay, yun nga, tama po kayo, platelet, no? Bumababa ang platelet at karaniwan itong sintomas o senyales ng dengue. Sa malaria naman ay more of anemia. Bakit? Dahil ang tinatarget naman ng parasitikong malaria ay yung pulang dugo o yung red blood cell. Kung simptomas naman ng pag-uusapan, well, may pattern ng paglalagnat ang malaria, karaniwan kada 2 o 3 araw, na tumutugma naman dun sa destruction ng red blood cell ng isang taong may malaria. And ibang mga simptomas ay pagsakit ng katawan, pagsakit ng ulo, panghihina. So basically, typical na parang simptomas ng trangkaso. Ang pagkakaiba lang talaga at pinaka-importanting impormasyon dapat na kukunin natin sa isang pasyenteng may ganitong mga simptomas ay kung meron ba siyang history ng travel sa isang lugar kung saan maaaring siya ay na-expose sa mga damo na may dalang malaria.